Ang araw sa iyong lahat, grade 7. Ako pa rin ang inyong guro sa BALED or ESP. Narito na tayo sa week 7. Ang ating aralin ay tungkol sa mga tungkulin ko, gagampanan ko. Ano ang iyong naiisip o naalala kung naririnig mo o nababasa mo ang salitang responsibilidad? Kailangan ginagamit ang salitang ito. Magbigay ka ng idea tungkol sa salitang responsibilidad. Ikaw bilang kabataan o estudyante, ano ang iyong tungkulin o responsibilidad? Mahalagang malaman mo ang iba't ibang tungkulin na inaasahan at kabataang tulad mo upang higit na naihanda ang sarili sa mas mabigat na tungkulin sa hinaharap. At nais ng araling ito na nagsisimula sa sarili ang pagiging pananagutan sa pagganap ng matungkuling nakaatang sa balikat sa isang kabatang tulad mo. Pero bago ang lahat, nais kong tandaan ninyo ang mga leksyon ko araw-araw. Mapapansin nyo makikita para isang dark na kung saan nag-uugnay ito para sa aking sarili. Masaya ka ba sa mga gawain o tungkulin sa iyong isinasagawa? Paano mo ito nasabi? May 5 tayong mga kukulay na makikita natin bilang sa ating sarili. Una ay bilang anak. Pangalawa, mag-aaral. Pangatlo, Pilipino. Pang-apat, teenager. At ang panglima naman ay pananampalataya. Pag-unawa batay sa karanasan bilang isang anak. Bilang isang anak, kinakailangan alam niya ang tama at ang mali sa kanyang pagkatao. Lalo na sa kanyang mga katangian, nandyan na ang kabutihan, mapagbigay, mapagmahal, at may takot sa Diyos. Pangalawa ay ang mag-aaral. Bilang mag-aaral, maging responsable sa mga gawaing pang-edukasyon. Dito nagsisimula ang kanilang pag-aaral, talino man o hindi, basta nakapagtapos ang kanilang kurso na pinapasukan nila. Kasunod naman ay Pilipino. Bilang isang Pilipino, may dugo tayong maharlika at may likas na puso at damdamin. Kaya lantay natin ang ating dukha at maralita at maging mapagmahal sa sarili, wika at ang ating bansa. Teenager na kung saan maging isang modelo o edukadong modelo. Huwag padalos-dalos sa pagdidesisyon at isipin kung ano ang kabutihan sa sektor, grupo man o lawak ng lipunan ang sinasalihan nito. At ang bandang huli naman ay pananampalataya. Ang pananampalataya ay gaya ng isang tulay na may isang truso. Sila ang matinding nakakapit sa buhay, ay mamahirapang tumawid rito. Ngunit sila handang isakripisyo ang mga sarili ay makakatawid ng walang pangamba. Ano-ano kaya ang mga katangian ng mapanagutang tao? May 3 tayo. Una, isang mature. Isang mature na tao na may malakas na disiplinang pansarili. Ang isang mature na tao ay nakaganap ng responsibilidad na walang hinihintay na material na kabayaran. Ito ay isang uri ng personal na disiplina na nagpapalakas ng pagiging responsable ng isang mamayan.
Ang disiplinang ito ay naaayon sa mga pagpapahalagang makadiyos, makatao, makabayan at makakalikasan. Pangalawa naman ay siya ay hindi makasarili. Bagkus ay mapagkapwa. Sa pagganap sa kanyang pang-araw-araw na gawain, ang isang responsabling tao ay nakapagsakripisyo sa kanyang sariling naisin kung ito ay nakasasama naman sa interes at kabutihan ng nakakarami. Tunay na maraming bagay na gusto nating gawin dahil mapapabuti ang ating sarili o kapamilya. Ngunit, ang isang responsabling tao ay napipigilan ang makasariling intensyon, ito kung kanyang pagtanaw at makakasama naman sa kondisyon o interes ng higit na nakakarami. At ang pangatlo naman ay siya ay makabayan. Ang mga bansang kilalang maunlad ay may mga mamayang responsable. Ang kanilang pagiging responsable ay nag-uugat sa mataas na antas ng disiplina na nagsisimula sa kanilang sarili. Ang pagpahalaga at pagdisiplina sa sarili ay kanilang nagagamit sa pagkilos at pag-ugaling nagpapabuti sa kanilang pamilya, paaralan, pananampalataya o reliyon, sa kanilang barangay o syudad at sa kanilang bansa sa kalahatan. May mga lawak ng responsibilidad. Una, tungkulin sa aking sarili. Ang tungkulin ay laging dapat na magsimula sa sarili. Mahirap gampanan ang iba pang mang responsibilidad kapag hindi mo binigyang pansin ang iyong tungkulin sa sarili. Matutupad mo ang mga tungkulin ito kapag naharap mo na may wastong pamamahala ang mga pagbabago sa yugto ng pagdadalaga o pagbibinata. Hindi dapat bumaba ang iyong tiwala sa sarili dahil sa mga pagbabagong nararanasan mo. Salip na dapat gamitin ang pagkakataong ito upang mapaunlad mo ang iyong sarili. Ang mga talento at kakayahan na pinagkaloob sa iyo ng Diyos ay dapat mong pagyamanin at gamitin ng tama. Hindi lamang ikaw ang dapat makinabang dito. Bagkus ay dapat mo itong ibahagi sa kapwa sa lipunan para ikakabuti ng nakakarami. Gayon din naman, gawing makabuluhan ang paggamit sa iyong mga hilig o interes. Patuloy mong paunlarin ang iyong interes upang mahihanda mo ang iyong sarili sa kurso at trabaho na iyong pipiliin na hinaharap. Mas magiging protektibo at kapaki-pakinabang ka kung gusto mo ang iyong ginagawa. Pangalawa ay tungkulin sa pamilya. Ang isang tahimik, masaya at mapaunlad na pamilya ay binubuo ng mga responsableng kapamilya. May mga tungkulin o responsibilidad tayo para ating pamilya. Ang isang kabataan ay mature upang tanggaping hindi lamang ang mga kapamilya ang may tungkulin para sa kanyang kabutihan. Makakatulong ang isang kabataan sa pagpabuti ng kondisyon ng kanyang pamilya o kapamilya kung ito ay nanainisin niya. Makakatulong ka kung matutukoy mo ang mga kondisyon sa iyong pamilya na dapat mapabuti. Sa ganitong paraan ay magagampanan mo ng tama at makatotohanan ang pagpapabuti sa mga kondisyong ito. Pangatlo ay tungkulin bilang anak. Kahit wala ka pang kakayahan magtrabaho upang kumita at makatulong sa iyong pamilya, hindi ibig sabihin ay wala ka nang magagawa o maitutulong bilang anak. Mas mahalaga sa iyong pamilya na mag-aral kang mabuti upang makapagtapos. Ang pagiging matipid at maingat mo sa paggastos ay malaking tulong din sa kanila. Gayon din ang maliliit ngunit mahalagang paraan na pagganap sa iyong tungkulin tulad ng pagtulong sa mga gawaing bahay, tulad ng pagluluto, paglilinis, pagliligpit at iba pang upang gumaan at madaling matapos ang mga ito. Sa panahong naharap ang iyong pamilya sa suliranin o papapasya ay maaari mong ibahagi ang iyong saloobin at pakinggan ang saloobin ng iba upang malutas ang mga problema. Panatilihin mo ang magandang ugnayan sa iyong mga magulang. Pakinggan ang kanilang payo at laging tandaan na wala silang ibang hangad kundi ang iyong kapakanan. Tungkulin mo sila ay mahalin,
igalang at pagkatiwalaan. Ikaapat naman ay tungkulin bilang kapatid. Panatilihing malapit ang iyong loob sa iyong mga kapatid. Hindi man maiwasan ang mga di pagkakaunawaan, ay huwag itong hayaang magtagal hanggang lumaki. Huwag kang magtanim ng galit o selos sa iyong mga kapatid. Bagkus ay pagsikapan mong i-enjoy ang panahon na kasama sila. Ang mabuting pakikitungo sa iyong mga kapatid ay makakatulong upang matuto kang makisama ng maayos sa iyong kapwa. So, mga mag-aaral, apat pa lang ito. Itong apat na ito ay malawak na para sa atin, sa ating pagka-responsibilidad. Tungkulin sa aking sarili, tungkulin sa pamilya, tungkulin bilang anak, at tungkulin bilang kapatid. Karugtong pa ito na ikalima, tungkulin bilang mag-aaral. Ang tungkulin mag-aaral sa paralang sekundarya o elementarya ay mas marami kang dapat gawin at matutuhan. Tanggapin ng mas kasiyahan ang iyong mga gawain bilang mag-aaral. Isaisip sa bawat gawain iyong natatapos at nagsisilbing karagdagang karanasan at aral para sa sariling pangunlad. Tungkulin ng bawat mag-aaral na magsikap at maglaan ng malaking panahon sa pag-aral. Dapat pagyamanin at gamitin mo ang iyong mga kakayahan at talento habang ikaw ay nag-aaral. Inaasahan din ang pagsali mo sa mga pampaaralang grupo o organisasyon para sa patuloy mong pagunlad at mabuting pakikisalamuha sa kapwa. Ang paglahok sa mga pangkatang gawain ay magbigay sa iyo ng pagkakataon para matutunan mo ang mamumuno at sumunod. Ito ay isa sa mga kasanayang kakailangan mo sa iyong buong buhay. Pang-anim naman ay tungkulin sa aking pamayanan. Tungkulin ng isang kabataang Pilipino tulad mo na makikilahok at tumugong sa mga gawain para kapakanan ng pamamayanan. Ito ay iyong maipapakita sa pamamagitan ng pagkakaroon ng sariling kusa sumali sa mga grupo o proyekto o gawain na naglalayong mapaunlad ang pamayanan. Tulad na malakas na kabalikat ng pamayanan, ang kabataan may layuning maingat ang uri ng buhay pamayang yon. Hindi kailangan maghintay lamang ng tawag ang kabataan upang makatulong sa kanyang pamayanan. Maaari siyang magkusa o magbolunteer na sumali o tumulong sa mga gampanang dati-rati ay ginagawa lamang sa mga nakakatanda sa lipunan. Maaari rin maging miyembro ng mga samahang pagkabataan, maging mahusay sa tagasunod at mabuting pinuno sa hinaharap. Inaasahan din sa kabataang tulad mo na maging mulat sa mga pangailangan at suliranin ng iba't ibang tao upang maiparating ang mga ito sa mga pinuno ng pamayanan. Ang iyong patuloy na pakikilahok para sa ikabuti sa pamayanan ay magdudulot sa iyo ng pakiramdam na ikaw ay kabahagi at mabuting kasapi dito. Ikapito naman ay tungkulin bilang pananampalataya. Tungkulin mo na isabuhay ang iyong pananampalataya sa mga gawain sa araw-araw. Ang pag-aalay ng panalangin ay napakalaking bagay para sa masabing isa katunay na pananampalataya. Ang pagdarasal ay pag-aalay ng papuri, pasasalamat at paghandog ng Panginoon ng lahat ng ating gawain. Ang tungkulin mo bilang pananampalataya ay hindi lamang masusukat sa panalangin kundi pati sa iyong mga gawa. Maraming ang pananampalataya o reliyon na sinabihan ng kabataang Pilipino. Higit na maraming pagkakahawig kaysa sa mga pagkakaiba at paniniwala ang mga reliyon. Layunin ng ekonomismo na ituon o ipokus ang atensyon ng lahat ng reliyon sa pagsisilbi ng mga pagdarahop sa sektor ng pamayanan. Palakasin natin ang paniniwala ng naghihirap sa mga kababayan sa pamamagitan ng pagsali sa mga gawaing ating reliyon, katulad sa ngayon na sitwasyon na pandemya. Kinakailangan nating ang reliyon ng ating nagsasanib makadiyos na layuning matulungan ang ating labis na kaawang-awang sektor ng ating pamayanan.
Ang pagtupad sa iyong tungkulin bilang isang pananampalataya ay siyang pinag-uugatan ng pagtupad sa tungkulin pantao dahil ikaw ay may pagmamahal sa Diyos. Pangwalo naman ay tungkulin bilang consumer ng media. Alam natin lahat na malaking bagdan ang kabataan at naabot ang media at makabagong teknolohiya. Ang kabataang tulad mo ay tinaguri ang digital natives, na ibig sabihin ay lantad at may kasanayan paggamit ng media o teknolohiya. Sa dami ng mga impormasyong inahain sa iyo ng media, minsan ay hindi mo na alam ang iyong tatanggapin at paniniwalaan. Anumang bagay na nagmumula sa media o teknolohiya ay lubhang makaka-impluwensya sa iyong kamalayan, pananaw, pagpapahalaga at pag-uugali. Inaasahan sa kabataang tulad mo ang maging mapagbantay, mapanuri at kritikal na pagpapasya sa mga bagay na tatangkilikin at iiwasan sa larangan ng media at impluwensya sa mga makabagong teknolohiya. Iwasan mo ang labis paggamit ng mga ito na maaring makapagsagaba sa pagtupad ng iyong iba pang tungkulin. Matutong pumili ng palabas at babasahin na magdudulot ng mabuti sa iyong pagkatao. Maging mapanuri ang iyong pag-iisip at pamamagitan ng pagsaalang-alang sa magiging banga sa iyong papasya o pamimili. Tandaan na ang tungkulin mo ay maging responsable sa paggamit ng media at teknolohiya kung kaya't dapat gamitin ito na may pananagutan. At pangsiyam naman, sa huli, tungkulin sa kalikasan. Ang likas na yaman sa kalikasan ay bigay ng may kapal. Marahil ay napupuna at naramdaman na natin ang bunga ng ating kapabayaan ng kalikasan. Hindi sana mangyayari ang mga trahedya at sakuna kung inalagaan natin ang kalikasan. May magagawa ka pa upang masagip ito mula sa patuloy o pagkasira. Tungkulin mong ibahagi sa mga kasama sa tahanan ang mga pamaraang natutunan mo sa paaralan upang makatulong sa pangalaga sa kalikasan. Hikayatin mo silang magtipid sa kuryente, lumahok sa mga organisasyong may mga programang pangkalikasan at tumulong upang mabawasan ang polusyon sa hangin, sa lupa at sa tubig. Kung ang bawat kabataan sa isang pamayanan ay magkakaroon ng panahong kumilos para sa pangalaga ng kalikasan, nakakasiguro ng positibong resulta nito. Gamitin ang panahon ng pagdadalaga o pagbibinata upang maging mapanagutan sa bawat gampanin sa iyong kaharapin. Habang maaga at simulan mo ang tumugong sa iyong pananagutan. Ang pagtugon sa mga tungkuling inaasahan sa iyo ay magiging mahalagang pundasyon tungo sa susunod na yugto ng iyong buhay. Ito rin ang patuloy na huhubog at magpapaunlad sa iyong pagkatao. Maraming salamat po sa pakikinig mga kabataan o mag-aaral. Hanggang sa mga susunod na naman ng pagtatalakay, sana meron kayong natutunan sa aralin na ito. Naway malinaw ang mga hakbang na ipinapahiwatig tungkol sa isang mga tungkulin ko gagampanan ko. Huwag pa rin kaligtaan ang mga pinapagawa sa inyo ng mga gawaing module at palagi kayo nakasubaybay sa klase natin sa eClass Online Learning System platform para sa makabagong aralin. Hanggang sa muli, magandang araw. Ako pa rin ang iyong guro sa Values, si Ginoong Rinaldo Malimban.